bago nga po pala ako pumunta ng Manix, syempre, nakakagulat po kasi sobrang dami ko po munang pinagdaanan bago po ako makapunta doon. Tapos nakakagulat kasi, syempre, nakatapa ka doon. Sabi nga po nila, sir, yung iba po may mga napatunayan na doon. So, ayun, nagsikap po talaga ako nun. Kahit di po ako nahihiya kung ano gagawin, lahat. Gagalingan ko po lagi. Ayun, lagi po yung iniisip ko kasi gusto ko po matupad yung pangarap ko, lalo na kala mama. So, bago po ako pumunta dito, nagulat po ako nun kasi yung nag-audition po ako nun. Akala ko po tapos na. Tapos nagulat po ako, nag-message po sa akin nun sa Ate Drea. Tapos, nag-message din po nun sa akin si Kuya Yuki, kumpleto. Kaso, nagkahiwalay po kami. Gulat na lang po kami nun, tinawagan po kami nun ng hapon. Patay na daw po yung tito ko. Pinagbabaril po siya nun. Dami niya pong Pero hanggang ngayon, di pa rin po nalalaman kung sino yung umano sa kanya. Ayun na rin po yung isa kong rason kung bakit gusto ko magsikap. Matupad po yung pangarap ko. Siyempre, sobrang dami ko pong pinsan. Ayoko na rin nahihirapan yung mga tita ko sa kanila lagi. Ganyan. Yung mga tito ko. Gusto ko rin po yung pangarap ko po talaga matulungan sila eh. Kasi, pag okay na, kahit hindi naman sobrang yaman, basta lang araw-araw lang tayo may pagkain kasi dito, ganun, dun kami masaya eh. Yung kakain kami, magkakasabay kami kumain lahat, magbabanding kami. Sobrang saya nun kasi, sobrang dilit ang mga pinsan ko, sasaya namin lagi dito. Kahit mahirap lang yung buhay namin dati, lockdown kami, basta kumpleto kami, sasaya namin. Mas mabuti pa nga po yung lockdown kasi kumpleto kami, di namatay yung tito ko. Kasi yung tito ko po, ayun, parang papa ko na po yun. Lahat naman po sila, lahat sila papa ko. Siyempre, iba naman po pag nawalan ka ng ayun, parang naawa rin po ako sa mga pinsan ko kasi nawalan po sila ng papa maaga pa na. Sabi yung mga nasa isip ko ngayon, pag kunwari may nakikita akong bata na hinahatid ng papa niya sa school, napapaisip ako paano kaya kung ako yan, paano kaya kung ako yung hinahatid ng papa ko. Kung hinahatid ako ng mami ko, okay lang, kasi bakit andyan ba yung mami ko? Wala eh, nasa ibang bansa yung mami ko. Tapos alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama mo yung buong pamilya mo sa bahay niyo eh. Kaya ako, yung tatay ko wala, tapos yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, ang aga ng pasok namin, tapos ako na nag-ready ng uniform ko. Hindi na nga ako nakakakain eh, kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok ngayon, wala na akong time para magsaing. Kaya ako lang mag-isa sa gabi, nag-plansya ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko, gumagawa agad ako ng mga assignment na